The Prince, by Niccolo Machiavelli. Panimula. Ang The Prince ay isang pampulitikong aklat na isinulat ni Niccolo Machiavelli noong 1513 at inilathala pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1532. Itinuturing itong isa sa pinakamahalagang aklat sa kasaysayan ng politika at pamumuno. Layunin nitong bigyan ng gabay ang mga pinuno sa kung paano mapanatili at mapalawak ang kanilang kapangyarihan gamit ang estratehiya, taktika, at diplomasya. Isinulat ni Machiavelli ang aklat, habang siya ay nasa sapilitang pamamahinga mula sa politika matapos siyang mapatalsik sa gobyerno ng Florence. Siya ay dating isang diplomat at opisyal ng Republika ng Florence ngunit nang bumalik sa kapangyarihan ang pamilya Medici, siya ay ipinatapon, ikinulong, at pinaghinala ang traidor. Habang nasa pagpapatapon, isinulat niya ang The Prince bilang isang uri ng pampulitikang payo na maaaring magamit ng bagong pinuno ng Florence, si Lorenzo de Medici, upang mapatatag ang kanyang pamamahala. Sa diwa, isa itong panukala ni Machiavelli upang makabalik sa mundo ng politika. Ang pangunahing layunin ng The Prince ay ipakita kung paano dapat kumilos ang isang pinuno upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, hindi ayon sa moralidad o relihiyon kundi ayon sa tunay na kalikasan ng politika. Sa halip na ipakita ang pamumuno bilang isang bagay na dapat laging nakabatay sa kabutihan, ipinakita ni Machiavelli na ang isang matalinong pinuno ay dapat marunong gumamit ng pandaraya, dahas, at diplomasya kung kinakailangan. Ang revolusyonaryong kaisipan ni Machiavelli. Sa panahong isinulat ang The Prince, laganap ang paniniwala na ang mga hari at pinuno ay dapat mamuno ayon sa mga prinsipyo ng moralidad at relihiyon. Ngunit si Machiavelli ay nagbigay ng isang revolusyonaryong pananaw, hindi ang moralidad kundi ang epektibong pamamahala ang dapat unahin ng isang leader. Naniniwala siya na hindi palaging kailangan ng isang pinuno na maging mabuti, ngunit dapat siyang mukhang mabuti sa paningin ng publiko. Ang takot ay mas epektibong kasangkapan sa pamamahala kaysa sa pagmamahal ng mga nasasakupan. Ang karahasan at panlilinlang ay maaaring maging katanggap-tanggap kung ito ay para sa katatagan ng Estado. Ang layunin ay maaaring magpabanal sa paraan, the end justifies the means, bagaman hindi niya eksaktong sinabi ang linyang ito ang sentral na tema ng kanyang aklat. Ipinakita ni Machiavelli ang kanyang mga ideya sa isang direkta at prangkang paraan. Gumamit siya ng mga makasaysayang halimbawa mula sa sinaunang Roma, Gresya, at mga kontemporaryong kaganapan sa Italia upang ipaliwanag kung paano maaaring mapanatili ng isang pinuno ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya sinikap gawing moral o immoral ang kanyang payo, bagkus, inilatag niya ito bilang isang praktikal na gabay para sa mga lider. Ang The Prince ay itinuturing na isang kontrobersyal at makapangyarihang aklat sa politika. Maraming kritiko, lalo na mula sa simbahang Katoliko, ang itinuring ito bilang isang aklat ng katusuhan at imoralidad. Dahil dito, isinama ito sa listahan ng mga ipinagbabawal na aklat ng simbahan. Gayunpaman, naging mahalaga ang The Prince sa larangan ng real politics, ang ideya na ang politika ay dapat nakabatay sa realidad kaysa sa moralidad. Ginamit ito bilang inspirasyon ng maraming pinuno, kabilang sina Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck, at Benito Mussolini. Ang The Prince ay hindi lamang isang simpleng aklat ng pampulitikang payo, kundi isa ring malalim na pagsusuri sa kalikasan ng tao at kapangyarihan. Ang kanyang mensahe ay malinaw, ang mundo ng politika ay hindi palaging patas o mabuti. Upang magtagumpay, dapat maging matalino, mapagmasid, at handang gumamit ng anumang paraan ang isang pinuno upang mapanatili ang kanyang posisyon. Kabanata 1. Ang iba't ibang uri ng pamahalaan at paano ito na itatatag. Sa unang kabanata ng The Prince, inilatag ni Niccolo Machiavelli ang pundasyon ng kanyang talakayan sa politika. Dito, ipinaliliwanag niya ang mga uri ng pamahalaan at kung paano sila nagkakaroon ng kapangyarihan. Dalawang pangunahing uri ng pamahalaan. Ayon kay Machiavelli, ang lahat ng estado o kaharian na namamahala sa mga tao ay maaaring mahati sa dalawang pangunahing uri. Una, Republika o Republic, ito ay mga pamahalaang demokratiko kung saan ang mga mamamayan o kanilang mga kinatawan ang namamahala. Ikalawa, Prinsipalidad o Monarkiya, o Principalities or Monarchies, sa ganitong sistema, isang tao o pamilya ang may hawak ng kapangyarihan, at maaaring ito ay minana o nakuha sa pamamagitan ng pagsakop. Mga uri ng monarkiya o prinsipalidad. Ipinaliwanag ni Machiavelli na ang mga prinsipalidad ay maaaring namamana o hereditary monarchy. Ito ay mga kahariang nasa ilalim ng iisang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Mas madaling pamahalaan ito dahil ang mga tao ay sanay na sa iisang dinastiya. Maliban na lamang kung ang hari ay hindi epektibo, ang mga nasasakupan ay mas madalas na tapat at hindi madaling maghimagsik.
Bagong prinsipalidad o newly acquired states. Ito ay mga estado na nakuha sa pamamagitan ng pananakop, kasunduan, o iba pang paraan. Mas mahirap itong pamahalaan kaysa sa namamanang kaharian dahil hindi patiyak ang katapatan ng mga mamamayan. Mga bagong estado, ganap na bago o nadagdag sa isang imperyo. Ang mga bagong estado ay maaaring ganap na bago, halimbawa, nang sakupin ni Francesco Sforza, ang Milan, siya ang naging bagong pinuno nito. Idinagdag sa isang umiiral na kaharian, tulad ng pagsasanib ng kaharian ng Naples sa ilalim ng hari ng Espanya. Sa mga kasong ito, may dalawang posibilidad. Ang bagong estado ay dating may hari o pinuno. Ito ay isang malayang estado bago ito masakop. Paano napapanatili ang kapangyarihan sa isang estado? Ang isang estado ay maaaring mapasakamay ng isang prinsipe sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng sariling lakas at kakayahan, isang matatag at epektibong paraan. Sa tulong ng iba, gaya ng mga bayaran na sundalo, kaaliadong bansa, o panlabas na suporta, ito ay mahinang pundasyon ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng swerte o pagkakataon, kung minsan, may mga taong napupunta sa kapangyarihan dahil sa swerte, ngunit mahirap panatilihin ito kung wala silang kakayahang mamuno. Sa kabanatang ito, ipinakilala ni Machiavelli ang iba't ibang anyo ng pamahalaan, lalo na ang monarkiya at republika. Binibigyang diin niya na ang bagong mga kaharian ay mas mahirap pamahalaan kaysa sa mga namamanang kaharian, at ang isang prinsipe ay dapat gumamit ng lakas, kakayahan, at tamang estratehiya upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Kabanata 2. Ang pamamahala sa isang namamanang kaharian. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolò Machiavelli kung paano mapapanatili ng isang pinuno ang kapangyarihan sa isang hereditary monarchy, o namamanang kaharian, ang isang estado na matagal ng pinamumunuan ng iisang pamilya. Mas madaling pamahalaan ang namamanang kaharian. Ayon kay Machiavelli, ang mga kahariang namamana ay mas madaling hawakan kaysa sa mga bagong sakop na teritoryo. Dahil sanay na ang mga tao sa dinastiya, hindi na kailangang ipaliwanag ng hari ang kanyang pamumuno dahil ito ay kinikilala na ng mga mamamayan bilang bahagi ng tradisyon. Mas matibay ang katapatan ng mga nasasakupan, hanggat hindi gumagawa ng matinding pagkakamali ang hari, mananatili ang suporta ng kanyang mga tao. Mahirap palitan ang isang matagal ng naghaharing pamilya, kahit mapatalsik ang isang hari sa pamamagitan ng digmaan o kudeta, madalas na bumabalik ang kanyang pamilya sa trono kapag nagkaroon ng pagkakataon. Halimbawa, ginamit ni Machiavelli ang Duke of Ferrara, na kahit sinalakay ng mga puwersa ng Venice at ng Santo Papa, ay nanatili sa trono dahil matibay ang suporta sa kanyang pamilya. Paano mawawala ang kapangyarihan ng isang namamanang hari? Bagamat mas madali ang pagpapanatili ng kapangyarihan sa isang namamanang kaharian, may mga dahilan kung bakit maaaring humina o bumagsak ang isang dinastiya. Kung ang pinuno ay walang kakayahan, kapag mahina, pabaya, o malupit ang hari, maaaring mawalan siya ng suporta. Kung may matinding panlabas na banta, kapag sinalakay ng mas makapangyarihang bansa, maaaring gumuho ang kanyang paghahari. Kung may matinding panloob na kaguluhan, kapag naghimagsik ang kanyang sariling mamamayan o may malalakas na karibal sa loob ng kanyang estado. Paano mapapanatili ng isang hari ang kanyang kapangyarihan? Upang mapanatili ang kapangyarihan sa isang namamanang kaharian, kailangang gawin ng pinuno ang mga sumusunod. Panatilihin ang mga umiiral na batas at tradisyon, hindi dapat baguhin ng biglaan ang paraan ng pamamahala upang hindi mabahala ang mamamayan. Siguraduhin ang katapatan ng mga tao, ang isang hari ay dapat kumilos ng patas at panatilihin ang magandang ugnayan sa kanyang nasasakupan. Iwasan ang matinding paniniil at kalupitan, ang pagmamalupit sa mamamayan ng walang dahilan ay maaaring magdulot ng paghihimagsik. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Machiavelli na ang isang namamanang kaharian ay mas madaling pamahalaan kaysa sa isang bagong sakop na estado. Ang katapatan ng mga mamamayan at ang pagkilala sa tradisyon ng paghahari ay malaking tulong sa isang pinuno. Ngunit, kung siya ay mahina o pabaya, maaari siyang mapatalsik sa trono. Kabanata 3. Paano pamahalaan ang bagong nakuhang mga kaharian? Sa ikatlong kabanata, ipinaliliwanag ni Niccolò Machiavelli ang mga hamon at estratehiya sa pamamahala ng mga bagong sinakop o nadagdag na teritoryo. Ipinapakita niya kung paano dapat kumilos ang isang pinuno upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa bagong nasasakupan, lalo na kung ang teritoryo ay dati nang sanay sa ibang pamumuno. Mas mahirap pamahalaan ang bagong kaharian. Ayon kay Machiavelli, mas mahirap panghawakan ang isang bagong nakuhang estado kaysa sa isang namamanang kaharian. Ito ay dahil ang mga tao ay may dating katapatan sa kanilang nakaraang pinuno,
malamang na may mga taga-suporta pa rin ang dating dinastiya o sistema ng gobyerno. May panganib ng paghihimagsik, hindi lahat ng mamamayan ay agad tatanggapin ang bagong pamamahala, kaya may posibilidad ng rebelyon. Ang mga bagong patakaran ay maaaring hindi agad matanggap ang pagbabago sa batas, kultura, o paraan ng pamamahala ay maaaring makaharap ng matinding pagtutol. Mga paraan ng pagpapanatili ng kapangyarihan sa bagong teritoryo. Upang mapanatili ang kontrol sa bagong sinakop na estado, iminungkahi ni Machiavelli ang sumusunod na mga estratehiya. Lipulin ang dating namumunong pamilya. Kung ang bagong teritoryo ay dating isang monarkiya, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang muling pagbalik ng dating pamilya sa trono ay wasakin o patayin ang mga miyembro ng kanilang angkan. Halimbawa, ginawa ito ni Alexander the Great, nang kanyang sakupin ang Persia, tinapos niya ang buong pamilya ni Darius III upang maiwasan ang anumang pagtatangkang bawiin ang kaharian. Manatili sa lugar o magtalaga ng malapit na katiwala. Ang prinsipe ay dapat manatili sa bagong teritoryo sa loob ng mahabang panahon upang personal niyang matiyak ang katapatan ng mga tao. Kung hindi siya maaaring manatili, dapat siyang maglagay ng isang matapat at malakas na kinatawan upang tiyakin ang kaayusan. Pangalagaan ang mga malalakas na mamamayan at parusahan ng mga kalaban. Dapat gantimpalaan ng prinsipe ang mga taong maaaring maging kapanalig at wasakin ang sinumang maaaring kumadlang sa kanyang pamamahala. Kung mayroong mga rebelding grupo, dapat silang supilan ng mabilis at malupit upang hindi sila lumakas. Huwag baguhin ng biglaan ang mga batas at ugali ng tao. Ang pagbabago ay dapat gawin ng unti-unti at may taktika. Hanggat maaari, dapat panatilihin ang mga umiiral na batas at kultura upang hindi lumakas ang galit ng mamamayan sa bagong pamamahala. Gumamit ng mga lokal na kaalyado. Mas madaling pamahalaan ng isang bagong teritoryo kung gagamitin ng prinsipe ang mga lider o maharlikang nasa loob na ng estado. Mas tatanggapin ng mga mamamayan ang pagbabago kung ang namumuno ay isang taong pamilyar at hindi isang dayuhan. Patatagin ang kontrol bago magsakop ng iba pang lupa. Hindi dapat magmadali ang isang prinsipe sa pagsakop ng panibagong teritoryo hanggat hindi pa matatag ang hawak niya sa kasalukuyang kaharian. Maraming pinuno ang nabigo dahil naging gahaman sila sa kapangyarihan at sinubukang palawakin ang kanilang kaharian nang hindi pa solid ang kanilang pundasyon. Ang halimbawa ng kaharian ng France sa Italy. Nagbigay si Machiavelli ng isang konkretong halimbawa ng isang pinuno na hindi naipatupad ng maayos ang mga prinsipyong ito, ang hari ng France, si Charles VIII. Matapos niyang sakupin ang Italy, nabigo siyang panatilihin ang kanyang kapangyarihan dahil hindi niya isinagawa ang tamang estratehiya. Hindi niya winasak ang lumang dinastiya, hindi rin siya nanatili sa Italy upang direktang pamahalaan ito, at hindi niya nakuha ang suporta ng malalakas na lokal na pamilya. Dahil dito, madali siyang Napoleon sa Italy at nawala ang kanyang pananakop. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Machiavelli na ang bagong sinakop na estado ay mahirap pamahalaan, lalo na kung ito ay dati ng nasanay sa ibang sistema ng gobyerno. Upang mapanatili ang kapangyarihan, kailangang gumamit ng kombinasyon ng lakas, katalinuhan, at taktika. Ang prinsipe ay dapat maging matatag ngunit hindi masyadong marahas, maging maingat sa pagbabago ng mga batas, at siguraduhin ang suporta ng mga makapangyarihang tao sa bagong teritoryo. Kabanata 4. Bakit hindi napapanatili ng kaharian ni Darius ang kapangyarihan matapos ito masakop ni Alexander the Great? Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Niccolo Machiavelli ang dalawang pangunahing uri ng kaharian at kung bakit naging madali para kay Alexander the Great na panatilihin ang kanyang kontrol sa Persia matapos niyang talunin si Darius III. Dalawang uri ng kaharian. Ayon kay Machiavelli, may dalawang paraan kung paano pinamumunuan ang isang kaharian. Una, kahariang may isang sentralisadong pinuno at mga lingkod, o centralized monarchy. Isang hari lamang ang may tunay na kapangyarihan at ang kanyang mga opisyal ay hindi mga makapangyarihang maharlika kundi mga itinalaga lamang na tagapamahala. Halimbawa, ang Persia sa ilalim ni Darius III, kung saan ang hari ang may solidong kapangyarihan at ang kanyang mga gobernador ay sunod-sunuran lamang sa kanya. Ikalawa, kahariang may isang hari ngunit may malalayang maharlika, o feudal monarchy. Ang hari ay may mga makapangyarihang duke, prinsipe, o maharlika na may sariling kapangyarihan at nasasakupan. Halimbawa, ang France, kung saan kahit ang hari ay kailangang makipagkasundo sa kanyang mga maharlikang pinuno. Bakit mas madaling panatilihin ang Persia matapos sakupin ni Alexander? Matapos talunin ni Alexander the Great si Darius III, naging madali para sa kanya at sa kanyang mga kahalili, ang kanyang mga general, na mapanatili ang Persia. Bakit? Dahil ang Persia ay isang sentralisadong kaharian.
Dahil si Darius ang nag-iisang may kapangyarihan at ang kanyang mga opisyal ay walang sariling awtoridad, nang matalo siya, walang natirang malakas na puwersang pampulitika upang lumaban kay Alexander. Wala ring mga maharlikang pwedeng magsanib puwersa upang mabawi ang Persia mula sa bagong mananakop. Dahil winasak ni Alexander ang buong dinastiya ni Darius. Dahil wala nang natitirang miyembro ng dating kaharian, walang sino man ang maaaring mag-angkin ng trono at magsimula ng isang bagong paghihimagsik. Dahil sanay na ang mga tao sa isang hari lamang. Ang mamamayan ng Persia ay nasanay ng sumunod sa isang ganap na pinuno. Kaya nang mawala si Darius at mapalitan ni Alexander, hindi naging mahirap para sa kanila na tanggapin ang bagong liderato. Bakit mas mahirap sakupin at panatilihin ang France? Ginamit ni Machiavelli ang France bilang kabaligtarang halimbawa. Ang hari ng France ay may mga makapangyarihang maharlika, kaya kung sakupin ito ng isang dayuhang puwersa, ang mga maharlikang ito ay maaaring lumaban at muling bawiin ang kanilang bansa. Kung gusto ng isang mananakop na hawakan ang France, kailangan niyang wasakin ang buong aristokrasya o tiyaking magiging tapat sa kanya ang mga maharlika, na isang napakahirap gawin. Ipinakita ni Machiavelli na ang mga kahariang sentralisado gaya ng Persia, ay mas madaling sakupin at panatilihin dahil isang tao lang ang may hawak ng kapangyarihan. Ang mga kahariang may makapangyarihang maharlika, gaya ng France, ay mas mahirap sakupin at panatilihin dahil maraming individual na may sariling kapangyarihan at kakayahang lumaban. Ang isang matalinong mananakop ay dapat unawain ang istruktura ng isang kaharian bago niya ito sakupin upang malaman niya ang tamang estratehiya upang mapanatili ito. Kabanata 5. Paano pamahalaan ng mga lungsod o bansang sanay sa kalayaan? Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Niccolò Machiavelli kung paano dapat hawakan ng isang mananakop ang mga republika, lungsod o estado na dati nang malaya bago sila sakupin. Binibigyang diin niya na ang mga taong sanay sa kalayaan ay mahirap supilin at nangangailangan ng matinding estratehiya upang mapanatili ang kapangyarihan sa kanila. Tatlong paraan ng pamamahala sa isang malayang estado. Ayon kay Machiavelli, may tatlong pangunahing paraan upang pamahalaan ang isang bansang dati nang sanay sa kalayaan. Isa, ganap na wasakin ito. Ang pinakamabisang paraan upang tiyaking hindi na muling maghihimagsik ang isang malayang lungsod ay ganap na wasakin ito. Halimbawa, ganap na winasak ng mga Romano ang Carthage, kaya hindi ito muling nakabangon bilang isang malayang estado. Kung hindi wawasakin ang lungsod, mananatili ang diwa ng kalayaan sa puso ng mga tao, at patuloy silang maghahanap ng pagkakataong lumaban sa pananakop. 2. Pamahalaan ito ng personal. Ang prinsipe mismo ay dapat manirahan sa nasakop na lungsod upang agad niyang maagapan ang anumang senyales ng pagrerebelde. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang kontrol sa pamamahala at direktang mapapawi ang anumang pagtutol ng mga mamamayan. 3. Panatilihin ang lumang batas at ilagay ang isang lokal na pinuno. Ang pinakamahina sa tatlong estratehiya ay ang hayaan ang lungsod na panatilihin ang kanilang sariling batas ngunit ilagay ang isang pinunong tapat sa sumakop na prinsipe. Ito ay hindi epektibo sa matagalang panahon, dahil patuloy na mangungulila ang mga tao sa kanilang dating kalayaan. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, tiyak na maghihimagsik sila upang ibalik ang kanilang kasarinlan. Bakit mahirap pamahalaan ng isang malayang bansa? Ayon kay Machiavelli, mas mahirap panghawakan ng mga republikang dati ng malaya kaysa sa mga monarkiya na nasanay sa iisang pamilya ng pinuno. Bakit? Sanay silang mamuhay ng walang hari. Hindi katulad ng mga kahariang nasanay sa iisang dinastiya, ang mga republikano ay marunong lumaban at magtanggol ng kanilang kasarinlan. May malalim na pagmamahal sila sa kalayaan. Ang mga tao ay mas handang mamatay o makipaglaban kaysa magpasakop sa isang dayuhang pinuno. May mga dating lider na maaaring bumangon muli. Kung hindi winasak ang dating namumunong pamilya o grupo, maaari silang magsanib puwersa at bumalik sa kapangyarihan sa tulong ng mga mamamayan. Halimbawa ng mga matagumpay at bigong pananakop. Mga Romano, matagumpay nilang sinupil ang mga malalayang lungsod sa pamamagitan ng ganap na pagwasak sa mga ito o sa pamamagitan ng malupit na pamamahala. Hari ng France, nabigo siyang panatilihin ang kanyang kapangyarihan sa Italy dahil hindi niya alam kung paano hahawakan ang mga lungsod na dati ng malaya. Ang mga bansang sanay sa kalayaan ay mahirap sakupin at pamahalaan. Ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang kontrol ay ang ganap na pagwasak sa kanila upang hindi na sila muling makabangon. Kung hindi sila wawasakin, hindi sila titigil sa paghahanap ng pagkakataong makalaya, kaya maaaring kailanganin na gumamit ng matinding dahas upang mapanatili ang kontrol. Kabanata 6. Ang mga prinsipe na nakamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng sariling lakas at katalinuhan.
Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolo Machiavelli ang mga pinunong nakamit ang kanilang kapangyarihan hindi sa pamamagitan ng swerte o mana, kundi sa pamamagitan ng sariling kakayahan, talino, at diskarte. Bakit mas matatag ang mga lider na gumamit ng sariling lakas? Ayon kay Machiavelli, ang mga prinsipe na umangat sa kapangyarihan gamit ang kanilang talino at sariling kakayahan ay mas matatag kaysa sa mga umasa lamang sa swerte o suporta ng iba. Mas mahirap ang kanilang pagsisimula dahil wala silang likas na suporta mula sa isang matatag na dinastiya o makapangyarihang alyado. Ngunit mas matibay ang kanilang paghahari dahil sila mismo ang bumuo ng kanilang kapangyarihan at alam nila kung paano ito pangalagaan. Mga halimbawa ng matagumpay na pinunong nakamit ang kapangyarihan sa sariling lakas. Nagbigay si Machiavelli ng mga makasaysayang halimbawa ng mga pinunong nagtagumpay sa pamamagitan ng sariling talino at diskarte. Halimbawa, Moises, pinangunahan niya ang mga Israelita at ginamit ang kanyang kakayahan upang pamunuan sila tungo sa isang bagong lupain. Cyrus the Great, itinatag niya ang imperyo ng Persia sa pamamagitan ng kanyang matalinong estratehiya at lakas ng loob. Romulus, itinatag ang lungsod ng Roma gamit ang kanyang lakas at diskarte. Theseus, ang bayani ng Athens na nagtaguyod ng kanyang sariling kaharian. Mga hamon na hinaharap ng mga bagong pinuno. Bagamat malakas ang pundasyon ng kapangyarihan ng isang lider na nakamit ito gamit ang sariling kakayahan, may mga pagsubok na dapat niyang lampasan. Ang mga tao ay likas na tutol sa pagbabago. Karamihan sa mga tao ay hindi agad tatanggap ng bagong pinuno o sistema, lalo na kung sila ay nasanay sa dati nilang pamamahala. Ang mga may kapangyarihan sa lumang sistema ay magsisikap na labanan ang pagbabago dahil mawawalan sila ng posisyon o impluwensya. Kailangan ng lakas upang ipatupad ang mga reforma. Hindi sapat ang matalinong ideya lamang, dapat may sapat na kapangyarihan upang maisakatuparan ito. Ang mga taong kumukontra sa pagbabago ay dapat supilan kaagad bago pa sila makapag-organisa ng paglaban. Ang papel ng lakas at dahas sa pagpapatibay ng kapangyarihan. Ayon kay Machiavelli, hindi sapat ang pagiging mabuti o makatarungan upang mapanatili ang kapangyarihan. Ang isang bagong prinsipe ay dapat handang gumamit ng dahas upang mapanatili ang kanyang posisyon. Ang mga lumalaban sa pagbabago ay dapat lipulin agad bago sila makapag-ipon ng lakas. Ang takot ay isang mahalagang kasangkapan upang mapanatili ang kaayusan, lalo na sa mga panahong may panganib ng paghihimagsik. Mas matibay ang kapangyarihan ng isang pinunong umangat gamit ang sariling kakayahan kaysa sa isang umasa lamang sa swerte o suporta ng iba. Ang pagsisimula ay mahirap, ngunit ang kanyang kaharian ay magiging mas matatag sa mahabang panahon. Ang isang matalinong pinuno ay hindi dapat matakot gumamit ng lakas upang maprotektahan ang kanyang kapangyarihan at ipatupad ang kanyang mga reforma. Kabanata 7. Ang mga prinsipeng nakamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng swerte o suporta ng iba. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolo Machiavelli ang mga pinunong nakamit ang kanilang kapangyarihan hindi sa sariling kakayahan kundi sa pamamagitan ng swerte o tulong ng iba. Ipinapakita niya kung bakit mas mahina ang ganitong uri ng pamumuno, at kung paano maaaring bumagsak ang isang pinunong hindi siya mismo ang nagtaguyod ng kanyang sariling pundasyon. Dalawang uri ng mga pinunong umaasa sa swerte o suporta ng iba. Ayon kay Machiavelli, may dalawang paraan kung paano nakakamit ng isang tao ang kapangyarihan sa tulong ng iba. Isa, sa pamamagitan ng pagtulong ng isang malakas na puwersa. Ang isang tao ay inilalagay sa posisyon ng isang mas makapangyarihang grupo, tulad ng isang emperador, isang maharlika, o isang dayuhang bansa. Halimbawa, si Cesare Borgia, na iniluklok sa kapangyarihan ng kanyang ama, si Pope Alexander VI, sa pamamagitan ng swerte. Dalawa, may mga pagkakataong ang isang tao ay biglang naluluklok sa kapangyarihan dahil sa swerte o isang hindi inaasahang pangyayari, ngunit hindi siya tunay na handa para dito. Halimbawa, ang ilang mga pinuno sa Italia na hinirang ng simbahan o mga dayuhang puwersa ngunit walang sariling lakas o kakayahan upang manatili sa kapangyarihan. Bakit mahina ang kapangyarihan ng mga prinsipeng umaasa sa swerte o suporta ng iba? Ayon kay Machiavelli, ang mga pinunong nakamit ang kapangyarihan sa tulong ng iba ay madaling matanggal sa pwesto sapagkat wala silang sariling hukbo o suporta ng bayan, umaasa lamang sila sa lakas ng kanilang mga taga-suporta, kaya kung mawala ang mga ito, mabilis din silang babagsak. Hindi nila alam kung paano hahawakan ang kapangyarihan, dahil hindi nila pinagpaguran ang kanilang posisyon, kadalasan ay wala silang sapat na kaalaman sa pamamahala. Ang mga sumusuporta sa kanila ay maaaring bumaliktad. Ang mga tao o grupong nagluklok sa kanila ay maaaring magbago ng isip at alisin sila anumang oras. Ang halimbawa ni Cesare Borgia,
Isa sa mga pangunahing halimbawa ni Machiavelli ay si Cesare Borgia, ang anak ni Pope Alexander VI, na ginamit ang kanyang ama upang makuha ang kontrol sa ilang teritoryo sa Italia. Ginamit ni Cesare Borgia ang kanyang posisyon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, at nagtagumpay siyang sakupin ang ilang bahagi ng Italia sa tulong ng kanyang ama. Gayunpaman, nang mamatay si Pope Alexander VI, nawala rin ang suporta niya mula sa simbahan, at mabilis siyang natalo ng kanyang mga kaaway. Ipinapakita ng kanyang kwento na ang sinumang umaasa sa ibang tao para sa kanyang kapangyarihan ay mahina at maaaring madaling matanggal sa pwesto. Paano mapapalakas ng isang pinunong umasa sa swerte ang kanyang kapangyarihan? Bagamat mahina ang pundasyon ng isang lider na umasa sa tulong ng iba, maaari pa rin siyang manatili sa kapangyarihan kung gagawin niya ang mga sumusunod. Palakasin ang sariling hukbo, dapat magkaroon siya ng sariling sandatahang lakas upang hindi na umasa sa iba. Patatagin ang kanyang awtoridad, kailangan niyang mabilis na ipakita ang kanyang kakayahan sa pamumuno at ipatupad ang kanyang mga patakaran. Gamitin ang dahas kung kinakailangan, dapat niyang sugpuin agad ang sinumang posibleng magpabagsak sa kanya. Ang mga pinunong umangat sa tulong ng iba o dahil sa swerte ay mahina at madaling mapatalsik. Kung nais nilang manatili sa kapangyarihan, dapat nilang palakasin ang kanilang sariling hukbo at patibayin ang kanilang awtoridad. Ang kwento ni Cesare Borgia ay nagpapakita kung paano maaaring umangat at bumagsak ang isang pinunong umasa lamang sa kapangyarihan ng iba. Kabanata 8. Ang mga prinsipeng nakamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasamaan o kalupitan. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolò Machiavelli ang mga pinunong umabot sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pandaraya, kalupitan, at karahasan. Ipinapakita niya na bagamat epektibo ang paggamit ng dahas, dapat itong gamitin ng maingat at may estratehiya upang maiwasan ang matinding galit ng mamamayan. Dalawang uri ng kalupitan. Ayon kay Machiavelli, may dalawang paraan ng paggamit ng kalupitan sa politika. Una, mabilis at matatag na paggamit ng karahasan. Ginagawa ito ng isang beses lang at agad tinatapos upang hindi na muling magdulot ng takot sa mga tao. Layunin itong magsilbing babala upang supilan ang anumang paglaban sa bagong pamahalaan. Mas epektibo ito, dahil matapos ang isang mabilis na pagpapakita ng kapangyarihan, maaaring sundan ito ng mga benepisyo upang mapanumbalik ang tiwala ng mamamayan. Ikalawa, paulit-ulit na kalupitan. Ito ay kapag hindi natatapos ang paggamit ng dahas at tuloy-tuloy ang pagpatay o paniniil sa mamamayan. Mapanganib ito dahil nagdudulot ito ng matinding galit at maaaring humantong sa isang paghihimagsik. Ayon kay Machiavelli, kung gagamit ng dahas ang isang pinuno, dapat itong gawin ng mabilis, matindi, at sa isang beses lamang upang hindi na ito maging bahagi ng pang-araw-araw na pamamahala. Mga halimbawa ng malupit na pinunong nakamit ang kapangyarihan. Nagbigay si Machiavelli ng dalawang halimbawa ng mga lider na gumamit ng kalupitan upang umabot sa kapangyarihan. Si Agathocles, ng Syracuse, isa siyang ordinaryong mamamayan na ginamit ang kanyang hukbo upang gawin ang pamamahala sa Syracuse. Isang gabi, inanyayahan niya ang lahat ng matataas na opisyal sa isang pagpupulong at ipinapatay silang lahat. Matapos nito, wala nang natirang kalaban at mabilis niyang nakontrol ang lungsod. Ginamit niya ang matinding kalupitan sa simula, ngunit sinigurong hindi ito magiging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pamumuno. Dahil dito, matagumpay siyang namuno sa Syracuse sa mahabang panahon. Si Oliver Otto da Ferma, katulad ni Agathocles, ginamit niya ang isang pag-aanyaya sa hapunan bilang paraan upang ipapatay ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagiging malupit at marahas sa kanyang buong pamamahala. Hindi ito nagustuhan ng kanyang mga nasasakupan, kaya siya ay kalaunan ay pinatay ng kanyang mga kalaban. Ipinakita ng kanyang kwento na ang labis na kalupitan ay maaaring magpahina sa isang lider kung ito ay ginagamit ng walang ingat at patuloy na tinatamasa ng mamamayan. Kailan katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas? Ayon kay Machiavelli, ang isang lider ay maaaring gumamit ng kalupitan kung kinakailangan, ngunit dapat niyang tiyakin na ito ay mabilis at matindi, ngunit hindi paulit-ulit, upang hindi ito magdulot ng matinding galit mula sa mamamayan. Ito ay may malinaw na layunin, hindi dapat gamitin ang dahas dahil lamang sa kasakiman o kalupitan, kundi upang mapanatili ang kaayusan. Matapos ang dahas, dapat sundan ito ng benepisyo para sa bayan, upang kalimutan ng mamamayan ang takot at mapanumbalik ang kanilang tiwala. Ang paggamit ng dahas ay maaaring maging epektibong paraan upang makuha at mapanatili ang kapangyarihan, ngunit dapat itong gawin ng mabilis, matindi, at sa isang beses lamang. Ang labis at paulit-ulit na kalupitan ay hahantong sa pagrerebelde ng mamamayan at pagbagsak ng pinuno.
Ang isang matalinong leader ay dapat gumamit ng takot sa tamang paraan, hindi upang sirain ang kanyang bayan, kundi upang tiyakin ang kanyang kapangyarihan at panatilihin ang kaayusan. Kabanata 9. Ang prinsipalidad ng bayan, mga pinunong nakamit ang kapangyarihan sa suporta ng mamamayan o ng maharlika. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolò Machiavelli ang dalawang pangunahing paraan kung paano nagiging pinuno ang isang tao sa isang estado, sa suporta ng mga maharlika, o sa suporta ng karaniwang mamamayan. Dalawang uri ng prinsipalidad batay sa suporta ng mamamayan. Ayon kay Machiavelli, kapag may isang bagong prinsipe, ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay karaniwang dulot ng suporta ng isa sa dalawang grupo. Isa, prinsipe na iniluklok ng maharlika. Mga katangian. Umaasa sa suporta ng makapangyarihang maharlika o aristokrasya. Karaniwang nagmumula sa mayamang pamilya o may matibay na koneksyon sa gobyerno. May utang na loob sa mga maharlika na tumulong sa kanya sa pagkuha ng kapangyarihan. Mga panganib, mahirap kontrolin ng mga maharlika dahil sila ay may sariling interes at kapangyarihan. Ang prinsipe ay maaaring mawala ng tunay na awtoridad kung ang mga maharlika ay masyadong makapangyarihan. Ang mga maharlika ay maaaring magpabagsak sa prinsipe kung hindi niya natugunan ang kanilang mga hinihingi. 2. Prinsipe na iniluklok ng mamamayan. Mga katangian. Umaasa sa suporta ng mga karaniwang tao kaysa sa mga maharlika. May mas malawak na suporta dahil ang masa ay mas marami kaysa sa mga aristokrata. Mas may kalayaang mamuno dahil hindi niya kailangang sundin ang utos ng ilang makapangyarihang individual. Mga panganib. Kung mawawala ng tiwala ang mga tao sa kanya, maaaring magkaroon ng rebelyon. Kailangang tiyakin ng prinsipe na ang mga mamamayan ay pakiramdam na protektado at hindi pinagsasamantalahan upang hindi sila maghimagsik. Ano ang mas matibay, suporta ng maharlika o suporta ng bayan? Ayon kay Machiavelli, mas mainam para sa isang prinsipe na umasa sa suporta ng bayan kaysa sa suporta ng maharlika. Dahil ang mga maharlika ay may sariling ambisyon, madalas silang nag-aagawan sa kapangyarihan at maaaring makita ang prinsipe bilang isang hadlang sa kanilang sariling interes. Ang mga tao ay mas madaling mapasunod kung protektado sila, kapag ang mamamayan ay nakikita ang prinsipe bilang tagapagtanggol laban sa paniniil ng maharlika, mas magiging matatag ang kanyang pamamahala. Ang prinsipe ay mas may autonomiya, ang isang prinsipe na umaasa sa bayan ay hindi kailangang sumunod sa utos ng maharlika, kaya mas may kalayaang ipatupad ang kanyang mga patakaran. Paano mapapanatili ng isang prinsipe ang suporta ng bayan? Mahalaga para sa isang pinuno na tiyakin na hindi mawawala ang tiwala ng kanyang nasasakupan. Upang gawin ito, dapat niyang pigilan ang pang-aabuso ng maharlika, dapat tiyakin ng prinsipe na hindi pinagsasamantalahan ng aristokrasya ang karaniwang tao. Panatilihin ang kaayusan at hustisya, ang isang lipunan na puno ng kaguluhan at kawalan ng hustisya ay madaling maghimagsik laban sa namumuno. Huwag umasa sa pangako ng suporta ng bayan, kundi sa aktwal na aksyon, ang suporta ng masa ay hindi dapat ipagpalagay na permanente. Kailangang ipakita ng prinsipe na karapat-dapat siyang pamunuan sila. Ang isang prinsipe ay maaaring umangat sa kapangyarihan sa tulong ng maharlika o ng mamamayan. Mas matatag ang prinsipe kung siya ay sinusuportahan ng bayan kaysa ng maharlika, dahil mas madali niyang mapangangalagaan ang kanyang kapangyarihan. Ang isang matalinong pinuno ay dapat protektahan ang mamamayan mula sa pang-aabuso ng maharlika at tiyakin na may kaayusan at hustisya sa kanyang kaharian. Kabanata 10. Paano papanatilihing matatag ang isang estado? Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolò Machiavelli kung paano mapapanatiling matatag ang isang kaharian o estado. Inilalarawan niya ang mga katangian ng isang malakas na estado kumpara sa isang mahina, pati na rin kung paano dapat ihanda ng isang prinsipe ang kanyang kaharian laban sa mga panlabas na banta. Dalawang uri ng estado batay sa lakas. Ayon kay Machiavelli, ang mga estado ay maaaring mahati sa dalawang uri. Una, matatag na estado, may sapat na sariling sandatahang lakas upang ipagtanggol ang sarili laban sa pananakop. Hindi madaling masakop ng mga dayuhang puwersa dahil may matibay na hukbo at suporta mula sa mamamayan. Halimbawa, ang mga lungsod-estado ng Germany na may matitibay na muog at organisadong depensa. Ikalawa, mahinang estado, umaasa sa ibang bansa para sa proteksyon. Madaling masakop dahil walang sariling malakas na hukbo. Halimbawa, ang mga kahariang madaling bumagsak matapos sakupin ng ibang bansa dahil sa kawalan ng sapat na depensa. Paano mapananatili ang katatagan ng estado? Upang mapanatiling matatag ang isang estado, dapat gawin ng isang prinsipe ang mga sumusunod. Palakasin ang sariling hukbo.
Ang pinakamahalagang pundasyon ng isang matatag na estado ay isang malakas at maaasahang sandatahang lakas. Huwag umasa sa bayaran na sundalo o kakampi mula sa ibang bansa, dahil maaaring hindi sila maging tapat sa oras ng kagipitan. Patibayin ang depensa ng lungsod. Ang mga lungsod ay dapat magkaroon ng matitibay na pader at moog upang mahirapan ang sinumang mananakop. Ayon kay Machiavelli, ang isang lungsod na may matibay na depensa ay maaaring matagalan ang pananakop ng isang mas malakas na hukbo. Kunin ang pagtitiwala ng mamamayan. Ang isang prinsipe na may suporta ng mamamayan ay mas mahirap pabagsakin, kahit sa panahon ng digmaan. Dapat tiyakin ng pinuno na ang mamamayan ay hindi maghihimagsik kahit sa harap ng pagsalakay ng kaaway. Maging handang harapin ang pananakop. Sa panahon ng digmaan, kailangang siguraduhin ng prinsipe na ang kanyang kaharian ay may sapat na supply ng pagkain at armas upang makaligtas sa matagalang pagkugkob. Ano ang mas mahalaga, lakas ng sandata o suporta ng bayan? Ayon kay Machiavelli, parehong mahalaga ang pagkakaroon ng sandatahang lakas at suporta ng mamamayan. Ngunit kung pipiliin lamang ang isa, mas mainam na magkaroon ng malakas na hukbo, dahil kahit mawala ng tiwala ang mamamayan, maaaring mapanatili ng prinsipe ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa. Ang isang prinsipe ay dapat tiyakin na ang kanyang estado ay malakas sa depensa at hindi umaasa sa iba para sa proteksyon. Ang matitibay na lungsod at isang organisadong hukbo ay makakatulong upang mapanatili ang kalayaan ng isang estado. Ang suporta ng mamamayan ay mahalaga, ngunit ang prinsipe ay dapat laging may sapat na kapangyarihang militar upang protektahan ang kanyang kaharian. Kabanata 11. Ang mga simbahang estado, mga estado sa ilalim ng kapangyarihan ng relihiyon. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolò Machiavelli ang mga estadong hawak ng simbahan o ng relihiyosong kapangyarihan. Ipinapakita niya kung bakit kakaiba ang mga estadong ito kumpara sa iba pang uri ng kaharian, at kung paano nila napapanatili ang kanilang kapangyarihan nang hindi gumagamit ng karaniwang mga estratehiya sa politika o digmaan. Ano ang mga simbahang estado? Ang mga simbahang estado ay mga teritoryong pinamumunuan ng mga relihiyosong lider, tulad ng Papa sa Roma. Sa panahon ni Machiavelli, ang Papal State sa Italia ay isang makapangyarihang entidad na may malawak na impluwensya sa politika at panrelihiyong usapin. Bakit natatangi ang mga simbahang estado? Ayon kay Machiavelli, ang mga estadong ito ay hindi tulad ng mga kahariang lumalaban upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Dahil hindi nila kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang sandata. Hindi nila kailangan ng malalakas na hukbo upang manatili sa kapangyarihan dahil pinuprotektahan sila ng ibang katolikong bansa. Hindi sila kinakalaban ng kanilang mamamayan. Ang mga tao ay may likas na respeto at paniniwala sa relihiyon, kaya bihirang magkaroon ng paghihimagsik laban sa simbahan. Ang kanilang kapangyarihan ay itinuturing na makalangit. Hindi tulad ng mga hari na kailangang patunayan ang kanilang kakayahan sa pamumuno. Ang mga pinunong panrelihiyon ay itinuturing na itinalaga ng Diyos, kaya hindi sila madaling kwestiyonin o pabagsakin. Laging lumalakas ang kanilang impluwensya sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng ibang estado na maaaring bumagsak sa digmaan, ang mga simbahang estado ay nagiging mas makapangyarihan dahil sa kanilang espiritual na awtoridad. Halimbawa, ang paglakas ng kapangyarihan ng mga papa. Sa panahon ni Machiavelli, naging makapangyarihan ang mga papa sa Roma, lalo na sa pamumuno nina Pope Alexander VI, pinalakas ang posisyon ng simbahan gamit ang kanyang katalinuhan at politikal na diskarte. Pope Julius II, nagpalakas ng hukbo ng simbahan at lumahok sa mga digmaan upang palawakin ang teritoryo ng Papal States. Dahil sa kanilang matalinong estratehiya, ang simbahan ay naging isang malaking puwersa sa politika, hindi lamang sa Italia kundi sa buong Europa. Paano napapanatili ng simbahang estado ang kapangyarihan? Ayon kay Machiavelli, ang mga simbahang estado ay gumagamit ng relihiyon upang mapanatili ang awtoridad. May malakas na suporta mula sa ibang mga bansang Katoliko. Hindi kailangang makisali sa tradisyonal na politika at digmaan upang manatili sa kapangyarihan. Dahil dito, sila ay hindi madaling pabagsakin at maaaring manatili sa kapangyarihan ng walang takot sa pananakop o rebelyon. Ang mga simbahang estado ay natatangi dahil pinapanatili nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng lakas militar o diplomasya. Dahil sa espiritual na paniniwala ng mamamayan at suporta ng ibang katolikong bansa, ang kanilang kapangyarihan ay halos hindi matitinag. Sa panahon ni Machiavelli, lumakas ang impluwensya ng Papal States dahil sa matalinong pamumuno ng mga papa, tulad nina Pope Alexander VI at Pope Julius II. Kabanata 12.
tungkol sa iba't ibang uri ng hukbo at ang kanilang epektibo. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Niccolo Machiavelli ang kahalagahan ng isang malakas na hukbo sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng isang prinsipe. Ipinapaliwanag niya ang iba't ibang uri ng sandatahang lakas at kung alin ang pinaka-epektibo sa pagtatanggol sa isang estado. Bakit mahalagang magkaroon ng sariling hukbo? Ayon kay Machiavelli, walang mas mahalagang pundasyon sa isang kaharian kaysa sa isang malakas na hukbo. Ang isang prinsipe na walang sariling sandatahang lakas ay mahina at madaling mapabagsak. Ang isang estado na umaasa lamang sa ibang bansa para sa depensa ay laging nasa panganib ng pananakop o pagtataksil. 4 na uri ng hukbo. Ipinapaliwanag ni Machiavelli ang 4 na uri ng sandatahang lakas na maaaring gamitin ng isang estado. 1. Sariling hukbo o native troops. Ito ay binubuo ng mga sundalong nagmula mismo sa sariling bayan ng prinsipe. Pinakamahusay na uri ng hukbo dahil ang mga ito ay may tunay na pagmamahal at katapatan sa kanilang bansa. Hindi sila madaling matukso ng suhol o baligtarin ng mga kaaway. 2. Bayar ang sundalo o mercenary troops. Mga sundalong inupahan mula sa ibang bansa upang lumaban para sa isang prinsipe. Pinakamasamang uri ng hukbo dahil sila ay walang tunay na katapatan at lumalaban lamang para sa pera. Kapag dumating ang oras ng digmaan, maaaring iwanan nila ang kanilang tungkulin o lumipat sa kalaban kung mas malaki ang alok na bayan. 3. Tuluyang hukbo o auxiliary troops. Mga sundalo na hiniram mula sa ibang bansa upang ipagtanggol ang estado. Delikado rin dahil kung manalo sila sa digmaan, maaaring gamitin nila ang kanilang tagumpay upang sakupin ang kahariang kanilang ipinagtanggol. Mas mainam pang gumamit ng bayarang sundalo kaysa sa tuluyang hukbo, ngunit pareho silang hindi mapagkakatiwalaan. 4. Halo-halong hukbo o mixed troops. Isang kombinasyon ng sariling hukbo at bayaran na sundalo o tuluyang hukbo. Mas mabuti kaysa sa purong bayaran na sundalo o tuluyang hukbo, ngunit hindi pa rin ito kasing husay ng isang hukbong purong mamamayan ng bansa. Bakit mapanganib ang paggamit ng bayaran na sundalo o tuluyang hukbo? Ang bayaran na sundalo ay walang tunay na katapatan. Ang tuluyang hukbo ay maaaring magdala ng mas malaking panganib sa prinsipe kaysa sa kanyang mga kaaway. Ang sinumang prinsipe na hindi gumagamit ng sariling hukbo ay mahina at nasa bingit ng pagbagsak. Halimbawa ng mga nabigong pinuno dahil sa masamang hukbo. Nagbigay si Machiavelli ng mga halimbawa ng mga pinunong gumamit ng maling uri ng sandatahang lakas. Ang mga taga-Venice, umasa sa bayaran na sundalo at madaling natalo sa digmaan. Ang mga Romano, hindi umasa sa dayuhang hukbo kundi sa sarili nilang lakas, kaya naging isang makapangyarihang imperyo. Ang pinakamalakas na prinsipe ay may sariling hukbo. Ang bayaran na sundalo at tuluyang hukbo ay mapanganib at hindi mapagkakatiwalaan. Ang isang prinsipe na hindi nagtataguyod ng sariling sandatahang lakas ay walang kasiguraduhan sa kanyang kapangyarihan. Kabanata 13. Tungkol sa mga hukbong pantulong, halo-halo, at pambansang hukbo. Sa kabanatang ito, ipinagpapatuloy ni Niccolo Machiavelli ang kanyang diskusyon tungkol sa sandatahang lakas, lalo na ang panganib ng mga hukbong pantulong, o auxiliary troops, at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling hukbo. Ano ang hukbong pantulong, o auxiliary troops? Ang hukbong pantulong ay mga sundalong hiniram mula sa ibang bansa upang lumaban sa isang digmaan para sa isang prinsipe. Halimbawa, kung ang isang prinsipe ay humingi ng tulong mula sa ibang hari o estado upang ipagtanggol ang kanyang kaharian, ang mga ipinadalang sundalo ay itinuturing na hukbong pantulong. Bakit mapanganib ang hukbong pantulong? Ayon kay Machiavelli, mas delikado pa ang hukbong pantulong kaysa sa bayaran na sundalo dahil mas tapat sila sa kanilang pinuno kaysa sa prinsipe na humiram sa kanila. Kung manalo sila sa digmaan, maaaring sakupin nila ang kahariang kanilang tinulungan, sa halip na isuko ito sa prinsipe. Hindi nila pinuprotektahan ng prinsipe ng buong puso, dahil hindi nila ito sariling bansa, wala silang pakialam kung ito ay masakop o bumagsak. Kung sila ay matatalo, ang prinsipe ay mawawala ng proteksyon, kung sila ay natalo sa labanan, mas mahirap para sa prinsipe na makahanap ng bagong hukbo. Halimbawa, ang Florentine Republic ay umasa sa hukbong pantulong mula sa France ngunit napagtanto nila na ito ay isang malaking pagkakamali. Si Pope Julius II ay gumamit ng hukbong pantulong mula sa Switzerland ngunit kalaunan ay naisip niyang mas ligtas kung siya ay magkakaroon ng sariling hukbo. Ano ang pinakamahusay na hukbo? Pinakamahusay, sariling hukbo, o national troops. Tapat sa prinsipe at sa kanilang bansa, handang ipaglaban ang kanilang sariling bayan. Hindi madaling tradorin ang kanilang pinuno. Pinakamasama, hukbong pantulong at bayaran na sundalo.
hindi maaasahan sa oras ng tunay na panganib. Maaaring talikuran ng prinsipe o sakupin ang kanyang kaharian. Payo ni Machiavelli sa mga prinsipe. Ang isang prinsipe ay dapat palakasin ang kanyang sariling hukbo at huwag umasa sa dayuhang sundalo. Ang sinumang prinsipe na hindi may-ari ng kanyang sariling hukbo ay walang tunay na kapangyarihan. Ang hukbong pantulong ay mas mapanganib kaysa sa bayaran na sundalo dahil mas tapat sila sa kanilang sariling pinuno kaysa sa prinsipe na humiram sa kanila. Ang isang prinsipe ay dapat gumamit ng sariling hukbo upang matiyak ang kanyang kaligtasan at kapangyarihan. Ang sinumang prinsipe na hindi may-ari ng kanyang sariling sandatahang lakas ay nakadepende lamang sa swerte at maaaring mabilis na mapabagsak. Ito ang unang bahagi ng The Prince, na isang gabay sa pananakop at pagpapanatili ng kapangyarihan. Makikita natin na ayon kay Machiavelli, ang epektibong leader ay hindi umaasa sa swerte kundi sa sariling talino, lakas, at estratehiya. Ang takot at respeto ay maaaring gamitin upang mapanatili ang kapangyarihan, ngunit dapat itong gamitin ng may tamang balanse. Ang isang prinsipe ay hindi dapat umasa sa ibang bansa para sa proteksyon, kundi dapat magkaroon ng sariling hukbo. Ano ang aabangan sa Part 2? Sa susunod na bahagi ng The Prince, tatalakayin pa ni Machiavelli ang mga sumusunod. Paano dapat kumilos ang isang prinsipe upang mapanatili ang respeto at takot ng kanyang nasasakupan? Mas mabuti bang maging minamahal o kinatatakutan bilang isang pinuno? Ano ang mga pinakamalaking pagkakamali ng mga lider na humantong sa kanilang pagbagsak? Paano dapat makitungo ang isang prinsipe sa iba pang mga bansa? Ano ang papel ng kapalaran sa tagumpay ng isang leader, at paano ito maaaring manipulahin? Sa Part 2, mas iigting pa ang mga aral tungkol sa political strategy, diplomacy, at leadership, na magiging mahalaga hindi lang sa mga prinsipe noong Renaissance, kundi pati na rin sa sinumang nais matutunan ng sining ng kapangyarihan sa makabagong panahon. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog audiobooks. I-click ang notification bell para updated ka sa bagong uploads natin. Salamat at ingat kayo palagi.